hanggang 17, sana matapos natin. So, witnessing for Christ. Pag sinabing witnessing for Christ, interactive to ha, pwede kayo sumagot. Huwag lang kayo magmumura ha. Pwede kayo sumagot, wag lang violente, pag-usapan natin. Okay? So, pag sinabing witnessing for Christ, katulad sa mga korte, pag sinabing witness ka, ibig sabihin may alam kang katotohanan tungkol dun sa taong pinatotohanan mo, di ba? So dito, we are witnesses for Christ. So ang witnessing simply means you tell your story, di ba? At yung story nung pinakikilala mo, which is none other than the Lord Jesus Christ. Di ba? Kasi yung witnessing naman is what? Ang main goal naman is to what? Di ba? Salvation. Di ba? To present the gospel. Ang question is, alam ba natin yung gospel? Kasi unless na alam mo yung gospel, hindi mo siya mapipresent. So, alamin natin kung anong gospel. Okay. Number 1, wala pala dun. Okay. It is impossible to be secret believer. Is it impossible? Imposible ba na maging secret believer? Meron ba mga secret Christian na tinatawag? Sino yung oo? Sino yung hindi? Sino yung di ko alam? Kayo, sa sarili nyo, pwede bang magkaroon ng secret believer o secret Christian? Ha? Wala. Sino pa? Wala. Okay, mahiya. Ano to? Sunday school to. Okay. Kung mapapansin nyo, sa John 19:38, merong tao doon, yung Joseph of Arimathea. Diba? Nung kinrucify si Christ, siya yung kumuha ng body ni Christ. Ang tawag sa kanya, sabi sa kanya sa John 19:38, pag tinignan nyo, John 19:38, sino na makakakita? Pabilisan. Kayo pababasahin ko ngayon. John 19:38. Sige po. John 19:38. And after this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him leave. He came therefore and took the body of Jesus. Ayun. So, ibig sabihin sa Bible pala, meron ding naging secret believer o secret Christian. Itong si Joseph of Arimathea. Bakit? Kasi yung kalalagayan niya, estado niya during that time, mayaman siyang tao eh. So, ibig sabihin, socially kilala siya. At very, kumbaga sa natakot siya na baka maka-apekto yung Christianity sa kanyang pagkatao, sa kanyang kabuhayan. Pero nung namatay ang Panginoong Jesucristo, kinuha niya yung katawan ng Panginoong Jesucristo at pinagamit niya yung kanyang sepulchre o yung kanyang libingan. Kasi during that time, hindi lang po ngayon nauso yung mga katulad ng mga St. Peter, saka yung mga, di ba? Nung panahon na yun, meron na. Hindi ko lang alam kung anong tawag nila doon. Pero yung mayayaman, bumibili na sila ng mga kuweba na paglalagyan nila kung sakasakali. It is one of the Hebrew culture. Kultura nila yon na pinaghahandaan nila ang kamatayan. Kasi naniniwala sila sa kanilang kultura na darating ang panahon na bubuhayin ang mga patay. Diba? So dito, posible pala na magkaroon ng secret believer pero for some time, sa maiksing panahon. Bakit? Kasi kung totoo na tayo ay na-born again sa John 3:3, hindi natin mako-contain ang pagkilos ng banal na spirito sa atin, yung conviction. Bakit? Alam mo yung mga mahal mo sa buhay, alam mo yung mga kilala mo na mamamatay sila, pupunta sila sa impyerno, at pipigilin mo yung sarili mo o hindi ka mababagabag sa kanila, there is something wrong with your salvation. Bakit? Bakit hindi mo maibigay? Di ba? Yun nga lang ayuda eh. Di ba? Pag si Kapitan nagsabi, may ayuda sa linggo, ano gagawin mo? Di ba? Pag yung kapitbahay mo, sabihin mo kasi it's a good thing. Tama? Magandang balita yun eh. Kailangan nila yun. Kung minsan na, pati yung mga meron na eh. Di ba? Mga pera na, magpipila ka sa ayuda eh. Kasi binalitaan mo. Pero ito, this is much better. Kasi ang ibabalita natin sa kanila ay buhay na walang hanggan. Ibabalita natin sa kanila na meron pang pwedeng puntahan ang kaluluwa ng tao maliban sa impyerno. It is a good thing. So kung meron good thing ka nang alam, hindi mo yan mapipigilan at lalabas yan. Kaya dito, posible na magkaroon ng silent Christian pero for a minimum amount of time sa maiksing panahon. Siguro yung panahon na gusto mo pang matutunan, makilala ang Panginoon. Pero pag dumating na yung panahon na gumalaw ang banal na spirito at nagagap mo na, nakuha mo na yung mga impormasyon tungkol sa kaligtasan, lalabas yan sa'yo. Diba?
So, ano ibig sabihin? Christ, in asking for the body of Jesus Christ, believers have different skills, talents, and gifts, but every believer has a responsibility to be a witness of Christ in some way. Wala pong generic na gift. Tandaan nito wala pong generic na gift. Kung magaling siya magsalita, magaling din siya magsalita, hindi po. Kung minsan, ang gift ng Lord sa iyo ay yung buhay mo. At nag-preach yun mag-isa. Bakit? Pag ipinapikita mo yung pagbabago na nangyari sa buhay mo, yun na mismo ang magpapakilala sa iyong Panginoon. Yung isa naman, magaling siya magsalita, he can teach. Pero tandaan nyo, ang gift ay iba-iba. At igalang natin ang gift ng bawat isa. Diba? Huwag mo sabihin na mas magaling ako dyan magsalita. Buhay naman yan Diba? At the end of the day, mas marami siya na na-invite sa kayo. Diba? So, ano ibig sabihin? Igalang natin ang kaibahan o iba-iba na gift. It is grace pa rin. Your salvation is grace, your witnessing is grace, at yung talent mo is grace pa rin. Biyaya pa rin ng Panginoon. Bakit? Dahil walang mga pagpapakilala sa Panginoon unless He is guided by the Holy Spirit. Diba? Okay. Ano pa? What is the ministry for all believers? Marami kasi, ayan, ito na pala. What is the ministry, point number 1, what is the ministry of all believers? Ano ibig sabihin? Ang bawat mananampalataya pala, believers na sabi dito bawat mananampalataya pala may ministry. Walang membro na walang ministry. Walang membro na walang ganap sa iglesia ng Panginoon. Bakit? Kasi ang kalatan natin oras at panahon. Kailangan malikom natin na maipon natin yung mga tao ng Diyos, yung mga ililigtas ng Panginoon. Bakit? Tandaan nyo na ang second coming ay nakasalalay sa propagation of the gospel. Ngayon, yung palang limitasan mo, ang huling tao, para mag-trigger na yung second coming, hindi ka nag-witness. So, ano mangyayari? Napapatagal. Pero hindi, may time ng Panginoon. And mind you, the ministry for all believers is what? Tingnan natin sa second. It is called witnessing. Witnessing, yun yung makikita natin sa Acts 1:8. You are empowered by the Holy Spirit to speak about the Lord Jesus Christ. Ngayon, kung hindi mo kayang i-share ang salvation na meron ka, hindi mo kayang ipakilala ang Savior mo, there is something wrong with your spirituality. Bakit? Bakit hindi gumagalaw ang banal na spirito? Bakit kailangan mo lumubod at umiyak ka na sa Panginoon doon? Bakit hindi ako nagiging kagamit-gamit sa iyo? Bakit yung mga kaibigan ko nakikita ko mapupunta sila sa impyerno pero hindi ako nagkakagamit? There is something wrong. Alam mo, sabihin mo lang, di ba si Paul? Ano sinabi sa kanya ng para ma-convert si Paul? Sinabi lang naman niya, di ba? The Lord loves you. And that is enough for the Holy Spirit to work on Paul. See? Kung minsan niya sabihin mo lang sa kaibigan mo, alam mo ba, ako, mahal kita bilang kaibigan, kaya gusto ko malaman mo ito. Hindi mo kailangan siyang gulatin. Di ba? Hindi mo kailangan sabihin sa kanya, hindi mo pupunta ka sa impyerno. O ganun. Sabihin mo lang, alam mo, mahal kita, at natutunan ko sa church namin, na mahal ka rin pala ni Kristo. At ang kaligtasan pala ay hindi lang sa akin ibibigay ko sa ano. Open din pala yun para sa iyo. Umpisa na yun. Diba? May establish ka na base ng pag-uusap. Kung dumadaan pa siya sa mga pagsubok, kailangan niya lalo yun. Diba? Okay. We are commanded to teach and preach. Sa Matthew 28:19-20, karamihan ng church ang tawag dito, the Great Commission. Wala namang ibang ibinilin sa atin Kahit kami mga pastor, wala namang ibang inutos Hindi naman sinabi na magpakatalino kayo, magpakagaling kayo. Although, kailangan yun. Kung magtuturo ka, alam ka naman magtuturo ka, wala ka alam. Kailangan namin. Pero, ang pinaka-greatest commission is what? Go ye therefore and teach and preach and baptize. Diba? Yun ang tinuro sa atin. So, anong trabaho natin? Di-share natin ang gospel. Kaya ngayon pastor natin, di ba? Pansinin niyo, dami-dami tinatayong church. May church naman siya dito. Tayo sa Antipolo, tayo sa Laguna, tayo sa Cavite, sa Batangas. Di ba? Kung saan-saan tayo. Why? Kasi alam niya yung Great Commission na ito ang talagang pinakang trabaho nating mga mananampalataya habang hinihintay natin ang ating Panginoon.
Diba? Sa Mark 16:15, the same thing. Tignan nyo na lang. Luke 24:47 to 48. Sino kayang bumasa? Luke 24:47 to 48. Dalawang verse lang yan. Mukhang pati pagbubukas ng Bible, pabagahan na rin. Dapat pabilisan. Oh, Luke 24:47 to 48. Sige po. And that repentance and remission of Diba? Repentance should be preached. Paano magsisisi yung tao? Hindi niya alam na makasalanan siya. At hindi niya alam ang kalalagayan niya sa harapan ng Panginoon. Ikaw na nakakaalam, tulungan mo siya. Turuan mo siya. You preach. Tandaan niyo you're not teaching but preaching. Bakit? Kasi may ikinokorek ka sa buhay niya. Kaya, merely sharing the Word of God is actually preaching to them. Alam niyo ba na tinahan tayong kasalanan? At dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. At dahil sa kasalanan, lahat tayo patungo sa impyerno. Pero, niremedyohan niya ng ating Panginoon. Ito yan. John 3:16. Diba? John 1:12. Romans. So ano pa? We have a ministry of reconciliation. 2 Corinthians 5:18 to 19. Sino makakakita? Morning. 2 Corinthians 5:18 to 19. Sige, sinong mabilis? Ah, 5:18 to 19. Bilisan natin, marami to. Madaya. Reconciliation. So meaning to say, Christians, kasama sa ating ministry, ang ministry of reconciliation. Pero dito, merong dalawang klase na reconciliation tayong alam, di ba? Meron tinatawag na human reconciliation. Ibig sabihin, Christians are men of peace. Tayo ay mga tao ng kapayapaan. So, ibig sabihin, hindi tayo yung klase ng mga tao na konting nasabi lang, violent na. Diba? Ano ba naman? Ang laki-laki ng kalsada. Yan yung tinatawag na reconciliation sa mga tao. We have to pacify. Dapat makisa sa atin yung peace. Tandaan natin si Jesus Christ may latigo. Diba? Pero hindi umangal, hindi nagreklamo, hindi nang away. So, kailangan makita din sa atin yun. Pero ang pinakamahalaga reconciliation is to reconcile men with their God. Sino ang reconciliation ng Diyos? The Lord Jesus Christ. So kung tayo ang men of reconciliation, tayo yung magpipresent sa kanila para sila makabalik sa poder ng ating Panginoon. Ipakita natin na si Kristo namatay para sa kanila. Hindi man nila hilingi, pero out of the grace of God, because it is in His nature to sin, niligtas Kanya. Diba? So we are men of reconciliation. Kita niyo sa 19, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. So ibig sabihin na reconciliation na pinag-uusapan dito is the spiritual reconciliation. Ipinagkakaisa natin, ipinagkakasundo natin ang tao sa Kanyang Diyos, sa pamagitan ninyo ng sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo. Wala sa kapangyarihan ng tao ang maglapit sa kapwa nating tao sa Diyos. Trabaho ng Holy Spirit yun. At work done by the Lord Jesus Christ. Kasi ang cross of Calvary kompleto na yun. Tinapos na ng Panginoon doon ng kaligtasan. So ano ibig sabihin? We as witnesses of that salvation, isi-share natin sa kanila para sila ay mag-reconcile sa kanilang Panginoon. Diba? Kasi ang sin, it separates man from God. So, ang cross of Christ is reconciling man to his God para makapasok siya sa langit. Kasi unless na makareconcile ang tao sa Panginoon, hindi siya papasok sa langit. Walang kapasidad ang tao na pumasok o kahit pumunta man sa pintuan ng langit. It is only the sacrifice of the Lord Jesus Christ that made us reconcile to God. Okay? Okay, ano pa?
The ministry is essential, a word ministry. We share the word of God to others. 2 Corinthians 5:19. Pag-share ng gospel means witnessing. Kasi hindi mo naman pwedeng i-witness, hindi ka pwedeng mag-witness kung wala kang alam sa pinatutunayan mo. Paano mo patutunayan si Kristo? Hindi mo kilala. Paano mo sasabihin ng kaligtasan? Ikaw, hindi ka kaligtas. See? So, kailangan maposes mo yung mga yon para ikaw ay maging karapat-dapat na witness. Kapag patotoo ka tandaan nyo, ang witness ay pagpapatotoo, hindi pagpapasinungaling. Hindi ito pagalingan na pagsasalita, hindi ito pagalingan na maraming nalalaman. Ang witnessing is pagpapatunay ng iyong kaligtasan sa iba para makita din nila. Okay? Yan ang witnessing. We are instruments to bring sinners to Christ. Nabasa na rin natin yan. Sa Proverbs 11:30, 1 Corinthians 4:15, sulat nyo na lang at basahin sa bahay. 1 Corinthians 7:16 and 1 Corinthians 9:22. Okay, ano pa? Why are Christians not witnessing? Kanino ko ba ito dapat itanong? Hindi ko na ipapataas ang kamay kung sino nag-witness, sino hindi Why are Christians not witnessing? Kung ito tanong sa atin, sagutin natin. Bakit nga ba ako hindi nag-witness? Kung Kristiyano ka. Ngayon, kung hindi ka naman Kristiyano, huwag mo na tanongin sarili mo. Aksaya ng panahon, mapapagod ka lang. Diba? Pero kung Kristiyano ka, tanongin mo sarili mo, why am I not witnessing? Ba't hindi ako nag-share? Ano nangyayari? Okay. Tingnan natin. Fear of man. Totoo ba? Takot. Natatakot ka, lalo sa mga kaibigan, di ba? Baka iwasan na nila, baka sabihin nila, hurt ako, baka sabihin nila, kakaibang tao ako, kakaibang nila lang, alien ako. Fear of man. Pero sabi ng Bible, fear not those who kill the body, but fear Him who can kill the body and the soul. Matakot ka sa Panginoon mo. Actually, yung fear of man, common ito. Marami kasi na natatakot na baka mag-iba yung pagtingin sa kanila, lalo ng mga kaibigan nila. Alam niyo ba, sabi nga ng Bible there's no prophet in his own country. Bakit? Mahirap talagang magpakita o magpatotoo doon sa mga nakakakilala sa iyo. Kasi babalikan nila kung sino ka noon. At mahirap pa sila makita kung sino ka ngayon. Di ba? Tama? Kaya nga, kailangan mong i-confess sa kanila kung ano na yung meron. Parang umasa sila at tingnan nila yung pagbabago sa iyo. Actually, magiging ano rin mo sila magiging check indicator mo sila Ako, nasa dati pa ba ako? Ano ba? Di ba? Yung mga kaibigan mo, pag nakita, uy, inom na, mabag na tayo. Di ba? Ano, sino ba? San Miguel ba? Di ba, mga ganon? Kung minsan, nasa bahay ka, dadaan. Tumatanggi ka na. Tapos nalaman nila na Kristiyano ka na, magiging indicator yun. Bakit? Hindi ka na nila yayayain mag-inom. Pero yayayain ka pa rin nilang lumabas. So, ano ibig sabihin? Your life testifies doon sa faith na meron ka. Nakakatakot man magsalita, pero kailangan mong labanan. Kasi bakit? Hindi na makapahamak ka lang itadalhin mo kaligtasan. And tandaan yun, eternity ang pinag-uusapan. Bukas makalawa, hindi natin malalaman. Baka yung dapat nakausapin mo, namatay na. Too late. Tandaan niyo sa panahon natin ngayon, walang pinipiling edad ang kamatayan. Napansin niyo ba? Itong panahon natin, very rampant ang cancer. Breast cancer, brain cancer, back cancer, bone cancer, lahat ng klaseng cancer, meron na. Diba? Pansin niyo? Ang buhay ng tao ngayon yung napakaiksi. Ang sabi ng Hebrews 9:27. James 4:14. Ano sabi doon? Ang buhay ng tao parang usok. At pagkatapos yun, buhusgahan na sila sa Hebrews 9:27. Tapos ikaw, nakatunghay ka. Tapos pupunta ka doon sa bukod, di ba? Makikita mo nakita. Very limited ang time. Kaya tayo, kung kaya natin paglabanan yung fear of man, kung ano yung sasabihin nila sa atin, tignan nyo kung ano yung kapalit nun. It is eternal life. Salvation for them. Ngayon, kung di ka makakonsensya, there is something wrong. Diba? Now, number 2, shame. Tama ba? Yung mga verses nakikita nyo naman, di ba? So, basahin na lang sa bahay. Shame, 2 Timothy 1:8. Tingnan nga natin itong 2 Timothy 1:8.
Ano yung 2 Timothy 1:8. Sino mas mabilis sumanap kaysa sa akin? Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord, nor of me, his prisoner. Sino nagsasalita dito? Sinasabi niya, kinakausap niya sino? Si Timothy. Pero sino yung nagsasalita? Si Paul. Bigay mo si Paul nakakulong. Sabi niya, but thou partake of the afflictions of the gospel according to the power of God. Alam naman natin na wala sa kapasidad natin ang magpahayag. So pray. You pray. Para dumating sa panahon na matandaan na malaman mo at maunawaan mo kung ano yung pangangailangan at maramdaman mo rin. Kasi the more you pray, tandaan nyo hindi binabago ng Panginoon ang sitwasyon. Kaibigan mo pa rin siya. Nahihiya ka pa rin sa kanya. Inaasahan mo pa rin na may sasabihin siya sa'yo, pero itong binabago ng Panginoon. Binabago ng Panginoon yung puso mo para magamdaman mo. Tandaan nyo hindi binabago ng Panginoon ang sitwasyon. Binabago ng Panginoon ikaw, lalo na kung nananalangin ka. Diba? Tandaan nyo, our prayers. Diba? Do not twist the hands of God. Hindi babaguhin ng Panginoon ang plano niya dahil nananalangin ka. Ang babaguhin ng Panginoon ikaw para bumagay ka doon sa gawain na itinakda niya sa iyo. Kaya nga ikaw walang nakakaranas ng pagsubok, hindi naman yung taong kakausapin mo. At sino? Kasi ikaw yung tinatama ng Panginoon. Ikaw yung puso mo. At pag dumating ng panahon na tumama yung puso mo at naramdaman mo na yung pangangailangan niya, magsasalita ka na. Whether mapahiya ka man, magalit man siya, kasi magagalit siya for some time. Pero mauunawanan din. Hindi naman kasamaan Diba? Yung white lies nga, nagsishare mo Sige, sabihin mo sa mga mo, ito pinagawa sa akin. Na pala natulog sa boyfriend. Kaya mo panindigan yun Bakit hindi mo kaya sabihin sa kanya, alam mo ba na biging kaya kapatid? At mahal na mahal kita. At gusto ko kung ano yung nalaman ko, natutunan ko, malaman mo rin. Dahil kaibigan kita. That is true friendship. Diba? Di ba nung magalit siya na nagsasabi ka ng katotohanan, kaysa mahalin ka niya, na puro kasi nangalingan ang pagsasama niyo ng kaibigan. Diba? Kahit sa magulang, kapatid. Okay, ano pa? Impure life. Ito ang pinakamabigat sa lahat. Kristiyano ka na, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, kung ikaw ay Kristiyano na, yung lumang pagkatao mo namatay na, supposed to be, right? Pero ang nakikita sa iyo ng mga tao, ay yung dating pagkatao mo pa rin. Sugarol ka pa rin. Palainom ka pa rin. Palamura ka pa rin. Diba? At yung bahay mo, araw-araw may misa. Impure life. Ito ang pinakamahirap. Kasi bakit? I-check mo kung talagang born again ka na. I-check mo kung talagang saved ka na. Why? Kasi you still enjoy doing the same thing. Na-enjoy mo pa rin magmura, na-enjoy mo pa rin maglasing, na-enjoy mo pa rin magsugal, na-enjoy mo pa rin mga kasinungalingan, na-enjoy mo pa rin yung mga kabalbalan sa buhay mo. There is something wrong. Diba? Itong pinakamahirap sa lahat dito sa part na to. Impure life. Supposed to be, we are to reflect Jesus Christ. Kailangan makita sa buhay natin si Kristo. Bakit? Kasi the biggest example, or the greatest example of Christian living is Jesus Christ. Kaya nga nabuhay siya ng banal para sa atin na makita yun at lakaran natin. Ang sabi ng Panginoon, be holy for what? I am holy. Pag yung holy, pababawin niyo ng salitang holy. Ano ba yung sabihin ng holiness? Kasi marami sa atin, uy, banal na yan, banal na yan. Ano ba yung sabihin ng banal? Kasi, ganun ba kabigat yung word na yun? Ganun ba kasama yung sabihin ng word na yun? What is being holy? Being holy means being righteous in the sight of God. Holiness is righteousness. Maging tama ka sa paningin ng ating Panginoon. That is being holy. Hindi yung magkakaroon ka ng pakpak, magkakaroon ka ng bilog dito. Hindi na ako umiinom, kayo na lang. Diba? Hindi ka na pagiging holy. Being holy is following the mark of the Lord Jesus Christ. Being righteous. Hindi ka na nagsisinungaling. Hindi ka na nagmumura. Hindi ka na sumasagot sa magulang. Diba? Hindi ka na namuuri ng kapwa mo tao. That is being holy. Now, sana itong pangatlo, hindi ito yung dahilan natin kung bakit tayo hindi nakakapag-witness. Kasi pag ito, ang dahilan mo, mukhang kailangan mo uling i-reassure yung salvation na natanggap mo. Bakit mas hindi ako nababago?
Bakit parang hindi gumagalaw ang Holy Spirit sa buhay ko? There is something wrong. Kaya ka hindi makapag-witness kasi yung buhay mo ang sagabal. Yung buhay mo ang bumabara. At hindi ka nila paniniwalaan yan sa nakikita nilang buhay mo. So sabihin mo sa akin, maniwala kay Kristo. Ikaw mo, naniniwala kay Kristo. Wala naman ang bago. Diba? Sakit mo. Diba? Ganda-ganda ng gabi ko. Pupunta sa simbahan. Banal, banal. Diba? Tapos paglaan mo dyan, sabi sa'yo na may bigyan mo, mahal na! Ano yun? Narinig mo pa so, ano mamam? Mamam ko dyan? Okay. Number 3, how to prepare as a witness for Christ. May preparation pala. Okay? How to prepare. Palagay nyo, ano mabibigyan yung suggestion dito? How to prepare as a witness. Kasi sa korte, pag kukunin ng witness, di ba mayroon silang parang trial na interrogation, di ba? Tatanong ka. Dito sa atin, as a witness for Christ, meron din preparation. Sino makakapagbigay dyan ng isa? Huwag mo muna pakita. Ano sa palagay niyo ang isa? Huwag niyo akong tignan at para ba? Bigla naging tahimik lahat, para may dumadaan. Wala pong maling sagot. Sunday school po ito. Ano sa palagay niyo yung preparation para tayo makapag-witness? May? Magbasa ng Bible. Okay, magbasa. Oo, kasi nga naman, ano yung share mo kung wala ka naman nabasa, di ba? Pag tinanong ka, lalo na pag yung mga nakausap mo, magagaling, di ba? Ang daming alam sa Bible, pero wala pa pagbabago sa buhay. Oo, magbasa ng Bible, ano ba? Tingnan natin kung may tatamaan tayo. Ano pa? Pray. Pray. Ano pa? Mga bata, pwede kayo sumagot. Ano palagay nyo kailangan para mag-share tayo ng gospel? Ano ba yung share ng gospel witness? Evangelism. Preparation. Ano ba yung preparation? Basta maliligo mo na bago lumabas. Pwede ba yan? Okay, tingnan natin ha. Next. How to prepare as a witness for Christ. Many believers do not witness for Christ because they do not know how. Aminin na natin. Kapag mga bago tayong mananampalataya, given na yon, di ba? Nakangalam lang natin sa totoo lang John 3:16. Pero alam niyo ba na John 3:16 is enough para mag-share ang gospel? Ngayon, pag tinanong ka na maraming tanong, hindi masagot sa'yo. Ay, abin ko natin. Sa Sunday, sumama ka sa akin. Tatanong natin sa pastor namin. O, di ba? Na-invite mo na. So, pag hindi mo kaya mag-ano ng mga verses, you invite. At sabihin mo, tanong ko rin yan eh. Tanong natin sa pastor namin. Kasama yung bahay, kasama kayo. Diba? Now, ano pa ibig sabihin? Know how. It is your responsibility to witness for Christ. Then it is your responsibility to prepare yourself for the opportunity when it should arise. 1 Peter 3:15. Ano ibig sabihin? Kailangan natin ihanda ang sarili natin at aralin natin yung mga bagay natin dapat aralin. Kasi kung ano yung tanong mo, yun din yung magiging tanong nila. Bilang mga bagong mananampalataya. Ano ba yung kaligtasan? Saan ba ako ililigtas ng Panginoon? Ano bang ginawa ng Panginoon para maligtas ako? Sapat ba yung ginawa ng Panginoon para ako maligtas? Yung mga tanong nila, tanong mo rin yun eh. Ngayon, yung mga tanong mo, aralin mo. Paano mo aralin? Magtanong ka. Huwag kay Soriano, sa pastor mo. Diba? Tanongin ng pastor. Pastor, gusto ko pong matutong mag-witness. At tuturuan ka, meron kasi mga na-device na ng mga pamamaraan. May Roman Road, John Road, di ba? Na kung paano, isang book lang ang gagamitin mo, pero makakapag-witness ka. Dahil tandaan nyo, yung four gospel, yung mga writer niyan, ang kanilang dahilan sa pagsusulat ng gospel is to what? To gospel. Di ba? Ipakilala ang Savior at ang kaligtasan sa mga tao. So 1 Peter 3:15, basahin na lang sa bahay. Ano pa? Number 1, you should know what the gospel is. The very substance of our message. Marami kasi nagsasabi, gospel. May mga full gospel. Ano kayo? Full gospel kami. O tinanong mo, ano yung sabi ng full gospel? Hindi dito nakakalaman ng sabi ng full gospel. Diba? Nakakausap kayo naman. Ay, baptist ka pala. Kami full gospel kami. Tanongin mo, ano yung sabi ng full gospel? Akala nila pangalan ng church nila yun.
Pero ito yan, 1 Corinthians, sige, tingnan natin. 1 Corinthians, kasi kahit tayo, dapat alam din natin, kasi sinabi natin, the gospel of Christ is enough. Ano ba yung gospel? Good news. Pero tandaan nyo, ang good news is only for the recipient of the good news. Tandaan nyo, ang ayuda, good news yan. Pero para lamang doon sa mga tatanggap ng ayuda. Kung halimbawa magbibigay ang barangay ng ayuda, hindi ako mabibigyan dahil may trabaho ako, dahil may bahay ako, dahil may ako, gusto sa akin yun, maiinis ako. Bakit? Nagtatax ako, tapos nabibigyan ako, hindi. Di ba? So good news is only for the recipient of the good news. Ano ibig sabihin? Ang mabuting balita ay para lamang doon sa mga tatanggap kay Kristo. Kaya mabuting balita sa kanila yon. Bakit? Mula sa pagkakasala, kinuha sila ng Panginoon, mula sa papuntang impyerno, siniligtas sila ng ating Panginoon. Kaya para sa kanila, good news yun. Pero doon sa mga hindi kilala at ayaw makinig ng gospel, hindi good news sa kanila yun. It is of non-effect. Ang good news ay para lamang doon sa tagatanggap o recipient ng good news o ng gospel. Ngayon, ano ibig sabihin ng gospel? Tingnan natin, 1 Corinthians 15. Sino nakakita? 3 to 4. Sige po. For I believe unto you first of all that which also receive how that Christ died for us according to the Scripture, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. So ano ibig sabihin po ng gospel? Ito po yung definition ng gospel. For I delivered unto you first of all that which I also received. Nakita nyo? Ang pwede mo lang i-deliver o pwede mo i-share ay yung magabagay na natanggap mo. Kung hindi mo natanggap ang isang bagay, hindi mo pwedeng i-share. Dahil wala kang authority. Diba? Halimbawa ako, kung hingi ako ng advice sa inyo, kung ano gagawin ko, di ba, namatayan ako ng asawa, paano ako makaka-get over? Paano ako makakapag-move on? Sino tatanungin ko? Yung dalaga? Yung bata? Sino tatanungin ko? Yung naka-experience. Yung nakaranas na. Bakit? Kasi maiintindihan nila kung ano ang naman damdamin ko. At kung ano yung pinagdadaanan ko. At dahil pinagdaanan nila, sabihin nila sa iyo, 3 to 6 months, paniniwalaan ko sila. Bakit? Kasi yun yung months and days na nakarecover sila. They are speaking about their experience. Dito, sabi dito, for I delivered unto you first of all that which I also received. Ang ibinibigay natin, ang pinamamalita na sa ating ang good news, ano yun? Ito yun. How that Christ died for our sins according to the Scriptures. Kung hindi mo pinaliniwalaan na si Kristo namatay para sa iyo, paano i-share sa kanila? Diba? So, ano ibig sabihin? And that he was buried, and that he rose again the third day. Lalo ngayon, may mga issue ang resurrection ng Lord, diba? Sabi ng mga Muslim, hindi daw talaga na-resurrect si Jesus Christ. Kamukha lang daw niya yun. Si Judas daw yun. E paano si Judas yun? Nagtitinga si Judas. Ano si Judas sa buhay ulit? Diba? Pansin niyo yun? Pinag-bless nila. So kung ikaw, hindi ka naniniwala that Jesus Christ on the third day rose again, paano mo i-share? Ito po ang definition ng gospel. Jesus sacrificed himself for you. He died for you. He paid for your sins on the cross of Calvary. And that payment is enough. Bakit? Paano mo i-share yun? Kasi alam ko. Kasi tinubos ako ni Kristo eh. So ano ibig sabihin? What you can share only are those things that you have received. Hindi mo pwedeng i-share yung hindi mo natanggap. Tandaan nyo pagdating sa biblical o sa Bible, hindi pwedeng magmarunong. Kung hindi nyo alam ang isang bagay, huwag kayong magbigay ng komento. Bakit? Kasi darating ang panahon na yung kausap mo nagiging matalino. At maghihirapan ka ng bawiin ano mang mali na tinuro mo sa kanya. Diba? Ano ba? Tinuro natin, transubstantiation. Pagdating ng Lord's Supper, ang katawan ni Kristo at ang dugo ni Kristo nagiging tunay na dugo at laman. Tinuro mo ngayon. Imagine this. Yung tinuruan mo, panghahawakan mo yun natin. Hindi niya alam yun eh. Tinuro mo sa kanya. Ngayon, sa susunod na henerasyon, ituturo niya rin yun. Eh ngayon, na-discover mo, ay mali pala. Representation pala yun. Pag-aalala lang pala yun sa Panginoon. Sasabihin mo ngayon sa kanya, hindi pala totoo. Ano isipin niya sa'yo? Sinungaling ka. So ano ibig sabihin? Whenever the Bible is silent, we be silent. Otherwise,
yung binibigay mo is only your own commentaries. Hindi ko nang gawin mo lang yun. Malabas sabihin mo, sa pagkakaintindi ko, ganito yan eh. Pero sa pagkakaintindi ko lang. Manabasin mo ako sa pagsasalita ko? Akin lang to. This is not a strong doctrine. Di ba gumagana ako? Bakit? Kasi pananampalataya, paniniwala ko yun eh. Pero hindi yung kasama sa doktrina natin. Meaning to say, you can accept it or reject it. Pero it will not affect your faith. Bakit? Kasi sarili ko lang ano yun eh. Ito pananampalataya, paniniwala ko. Kung gusto mo kasamahan, be well and good. Sama tayo. Pero kung hindi at may question ka, sabihin mo sa akin, baka i-reconsider ko naman yung position ko. Di ba? Oo nga, baka mali nga yan. You see? We only stand doon sa mga biblically na ang Bible ay very clear. Pero pag hindi clear ang Bible, lampasan mo. O kaya magtanong ka ng mas matanda sa iyo sa ministry. Mas matanda sa gawain na hindi sa edad. Diba? Kung minsan may matanda na sa ministry, pero hindi matanda sa pananampalataya eh. Okay. So ano pa? Ito kung gusto nyo malaman kung ano ibig sabihin ng gospel, 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. Yan ang definition ng gospel. Pagkamatay, yung sakripisyo ng Panginoon, pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng magaling, that is gospel. Why? If Jesus Christ did not rise from the dead, wala tayong kaligtasan. Alam niyo ba yun? Kasi kung ang katawan ginamit niya, hindi niya kayang buhayin, paano niya tayo bubuhayin? Kaya nasabi na Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Kung siya yung life, dapat hindi kang buhayin sarili niya. So wala tayong kaligtasan. Kaya ang isa sa pinakang vital din yan, yung pagkabuhay na buguli ng ating Panginoong Jesucristo. Because it is a proof na kaya na tayong buhayin muli. Okay, ano pa? How to prepare witness for Christ. Number 2, you should be equipped with the Word of God. So, ano ibig sabihin? Alam ko marami na matatalino dito, nag-i-internet, nag-YouTube, para matuto ng mga gospels and doctrines. Sandaan nyo to Ang pinaka-basis natin, isa sa doktrina natin is what? Biblical authority. Ano ibig sabihin? All practices and faith is based on the Bible only, not on tradition. Bible only. If it is not biblical, hindi natin paninindigan yan. Right? So, ano ibig sabihin dito? You should be equipped with the Word of God. Study the Word of God first. Kung gusto nyo makinig o gusto nyo bumasa ng mga commentaries, hindi ko kayo bibigilan. Pero ingatan ninyo. Kasi hindi lahat ng binigay ng commentaries is biblical. Piliin niyo yung mga tao na kapareho natin ng pananampalataya at paniniwala. So, magiging mas safer, you ask your pastor. O kaya yung mga kasama niyo sa church na mas matatagal na sa inyo. Uy, nag-aaman mo na ba ito? Ano ba ibig sabihin ito? Tulungan mo naman ako pag-aralan natin. Diba? Pag hindi niyo rin lang, sasabihin niyo, tama natin, pastor. Diba? So, ano ibig sabihin? Study the Word of God. That is part of equipping. Kasi wala kang i-share kung wala ka namang natutunan. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Romans 10:17. Sabi niyo, you can begin by memorizing the Roman Road. Di ba yung puro Romans? Romans 3:23, Romans 3:10, Romans 8:28. Pag-aralan yung Roman Road. Actually, makikita niyo rin sa Google yan. Roman Road, type niyo, Roman Road. Ano ibig sabihin nun? Kasi makikita doon yung pagiging makasalanan ng tao at yung kapahamakan na hinaharap ng tao at yung solusyon nandun sa Roman Road na yon. So, ano ibig sabihin? Kung hindi nyo kaya pag-aralan siya as in nakasulat lang, magpaturo kayo sa mga marurunong na. Yan, marami rito mga nagba-Bible school. Uy, turo mo sa akin Roman Road para mag-50%. Tuturuan nila kayo. Kaya nga, ang pamamaraan natin na pag-aaral is discipleship. Ano ibig sabihin? May teacher, may disciple. Disciple means learner. Hindi po pagiging mababa ang pagiging disciple. It is being open to the will of God. Bakit? Kasi kinikilala mo yung sarili mo na mag-aaral ka ng salita ng Panginoon at tinuturuan ka. And sooner or later, teacher ka na. Discipler ka na. Tama? Wala pong nag-uumpisa sa teacher tapos magiging estudyante. Baliktad. Kailangan mo muna maging estudyante. At tandaan nyo, ang biblical position natin is, ang klase ng structure ng church is what? Discipleship or servanthood leadership. Wala po sa atin yung mga presidente, wala. Servanthood leadership. Isipin niyo yung pastor, naglilingkod sa inyo yun. At kayo naglilingkod din sa kanya. That is how we work. Diba? Now, ano pa? Number 3.
Sana mabit ko yung time ni, How to prepare as a witness for Christ? You should be equipped with the Word of God. Faith comes by hearing. How to prepare witness for Christ? Number 3, you should keep in mind that everyone needs to be saved. Ano ibig sabihin? Yung mindset natin bilang mga Kristiyano, huwag tayo makasarili. Kailangan natin kilalanin at sa ating mga puso, ang misyon ni Kristo ng bumabati para iligtas sila. So, anong gagawin natin? Ituloy natin yung ministry ng Lord Jesus Christ. At ilagay natin sa isip na ang bawat taong nakakausap natin ay mapupunta sa impyerno unless nakilala nila ang Panginoong Kristo. At dahil ikaw na nakasalubong mo, tandaan nyo, lahat ng tao na dumadaan sa buhay mo, na nagkaroon ka ng pagkakataon ng share ng gospel at hindi mo ginawa, pananagutan mo yan sa Panginoon. Dahil hahanapin sila ng Panginoon sa kamay mo. Nakasalubong mo ngayon, nag-confide sa iyo sa kaibigan mo, di ba? Eh, wala kang time. Teka muna, magre-review ako. Teka muna, bigyan ko niya. Tapos umuwi, nag-suicide. Yung kaluluwa yung dugo mo na hahanapin sa kamay mo ng Panginoon. You have every chance para matulungan siya. Pero pinagdamot mo sa Kanya. Diba? So, ano ibig sabihin? You should keep in mind that everyone needs to be saved. Lahat. Kahit na merong tao na pakilala sa iyo, Christian ka, magano ka? Diba? Mag-prom ka ng tanong siya, Christian ka na, paano kailan ka? Paano ka na-save? Paano ka naging Christian? Diba? Pagtanong mo pa lang na paano ka na-save, marami na naalma. Ano mo naman natin malalaman kung siya mariligtas? O di alam mo na, hindi pa siya saved. O i-present mo yung gospel. The way you know it. The way you accepted it. Bakit? Kasi marami ngayon na may title na Christian, pero hindi alam ang Christianity. At hindi alam ang essence ng Christianity. At hindi alam kung bakit sila nasa church. Kaya ako nagpakilala, ay, born again na ako. Talaga, praise the Lord. Ano ka na born again? Doon sa sagot nila malalaman mo. Diba? Kasi tinanggap ko si Kristo. Teka, hindi mo si John 3, Malalaman mo ngayon kung talagang ligtas siya o hindi. So may pagkakataon ka na ngayon na i-pray na. Ngayon kung meron na siyang konting alam, edi ituwid mo lang. At least, lagi mo iisipin na everybody that you meet needs to be saved. Huwag tayo mag-assume. Kasi pag nag-assume ka, mapapahamak yung tao. Kasi nag-assume ka. Sasabihin mo sa Panginoon, ay, kala ko Panginoon, save na siya eh. Kasi sabi niya, Christian na siya eh. Whereas, ibigay sa'yo ng Panginoon, that you be reminded, everybody needs salvation. Kahit paring pa yan. Nakausap mo, paring na siya. Ay, Father, may tanong po ako, paano po ba tayo makakapasok sa langit? Sabi ng paring sa'yo, manalangin ka ng ganito, wala nakakaalam yan. Ay, Father, ano po sinasabi sa Bible na ganito? Alam niyo ba, maraming pahari ang nagiging pastor? Because of the gospel. Kasi, sa totoo, pag nasa seminaryo sila, hindi sila nag-aaral ng Bible. Ang pinag-aaralan yung mga Eucharist, yung mga tradition, di ba? Makakahawak lang sila ng Bible pag lalabas na sila ng seminaryo. Kaya hindi nila pinag-aaral ang Bible sa seminaryo. Ang theology nila doon is yung culture. Di ba? Yung pagtataas ng di ba? Yung pag ganun sa yun pinag-aaralan nila yung practices. Kaya never the word of God. Kaya kita niyo, pag sinabing retribution o pag sinabing pagpapatawad ng kasalanan, sasabihin sila, manalangin ka ng Ama Ginoong Maria 10 beses, Ama namin na 10 beses, lumakad ka ng paloob mula sa pinto hanggang sa altar. Di ba mga ganon? Mag-alay ka ng ganito, ganon. Bakit? Because they never understood the Bible. Kung alam lang nila at natutunan nila, si Kristo lang pala ang kapatawaran ng kasalanan. Di alam nila, di ba? Sabihin nila sa iyo, anak, mag-isip ka. Di ba? Tanggapin mo ang Panginoong Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Namatay siya para sa iyo. At sapat ang kanyang dugo para patawarin ang mga pagkakasala mo. Ano sasabihin niya sa iyo? Ngayon, humayo ka at huwag mo magkasala muli. Di ba? Kung alam nila. Pero hindi nila alam eh. Okay, ano pa? The main objective in witnessing. Ano bang main objective? Tandaan niyo, marami kayong makakaharap sa paglabas ninyo na parang ang daming alam. Lalo na, pag magpapakilala sa inyo na baptist din. Ay, baptist din ako. Tanongin mo, anong klaseng baptist po kayo? Saan po kayo affiliated? Kasi maraming klase ng baptist ngayon. At may mga baptist na ngayon na umiiba ng daan, umiiba ng doktrina. So, alamin mo kung ano sila. Ngayon, pagka nalaman mo na at hindi mo alam kung ano yung history nila, pagbalik mo sa church, tanongin mo yung pastor. Ang gawin mo din sa tao, sabi mo, ay, babalik mo na mag-usad tayo, share tayo.
Papayag yun, kung talagang natin siya, papayag yun sa sharing. Sige. Tapos pasok, ano daw siya, ganito, ganyan, Presbyterian daw siya, ganyan, ganyan. Ito pala hindi ganyan. Kasi mga pastor kahit pa paano, may konting knowledge sa mga ganyan. Or otherwise, i-research nila yan. Now, the main objective, you must show the person that he is a sinner and that sin separates him from God. Ano ibig sabihin? Ang main objective ng evangelism o ng witnessing is to exalt the Savior and to present the fallen nature or condition of man. Ipakita mo ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, ang kabutihan ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagkabuhay na maguli, at yung pangako niya sa inyo, dadalhin ka niya sa langit. At ipakita mo naman na ikaw na tao ay hindi karapat-dapat sa pangako nito. Ikaw na tao ay hindi karapat-dapat sa Kristo. So, ibig sabihin, the main objective is what? Exalt the Savior, present the fallen condition of men. Ngayon, ano ibig sabihin? Pag nakita niyo na yun, bakit yun sa Romans 3:10? Ano sabi sa Romans 3:10? Yung nakakabisado? Yung mga nag-evangelism dito, Romans 3:10. For all as it is written. Ha? Pare-pareho ba tayo ng Bible na binabasa? Mukhang may bumabasa dito ng ibang klaseng Bible Romans 3:10. Sige, hindi nakakabisado. Non-righteous? No, not one. As it is written, nakasulat na noon pa, na walang matuwid, wala kahit isa. Ngayon kung walang matuwid kahit isa, paano papasok sa tao sa langit? Yun yung fallen nature of men. Ipinakikita mo sa kanya na ito ang kalalagayan nating tao. Hindi lang ikaw, ako din. Diba? Tapos ipipresent mo sa kanya ngayon. Susunod. We must show that the sinner, that there is penalty for sin. Makasalanan tayo. Psalms 51:5, ano sabi doon, di ba? Behold, I was shaped in iniquity and in sin did my mother conceive me. Sa kasalanan ako pinaglili, sa kasalanan ako pinanganak, sa kasalanan pa rin ako pinalaki. Sabi ni David, kung gusto niyo malaman at makita yung sinner's prayer, Psalms 51. Basahin niyo yan. Yun yung sinner's prayer. Pinanggap ni David, Panginoon, makasalanan ako. Hindi ako karapat dapat sa iyo. Hindi ako karapat dapat sa pangako mo. Yun tayo. Yun ang sinner's prayer, di ba? Pagka tinutulungan natin na manalangin yung bagong tumanggap, Panginoon, tinatanggap ko, alam ko na makasalanan ko ako, patawarin ko, kulinis ng buhay ng dugo. Di ba tinutulungan natin sila manalangin? Kung gusto nyo makita yung sinner's prayer, na hindi lang yun, hindi tayo naging ganito. Psalms. Di ba? 800 years before the Lord Jesus Christ. Tinuro na sa atin kung paano manalangin ng pagpapatawad sa kasalanan. Kaya yung pagkakasala ng David may reason. Ngayon, ang sabi doon, you must show the sinner that there is penalty for sin and that penalty is death. Romans 3:23. Diba? Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. The second death. Ngayon, i-elaborate ko sa kanila, meron dalawang klase ng kamatayan, kapatid. Yung unang kamatayan, yung katawang lupa, kasi kailangan magbayad yung katawang lupa sa kasalanan ng katawang lupa. Pero yung ating kaluluwa, tinubos ng ating Panginoon sa Kristo. Diba? At yun yung papakita mo sa kanila. Ano pa? You must show the sinner that Jesus paid the penalty for his sin. 1 Peter 2:24. 1 Corinthians 15:3. Ipakita natin, ito na yan, di ba? Exalt the Savior. Ipakita mo ngayon ang magnificence yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Diba? Tandaan mo, Jesus Christ is a God-man. Hindi naman nawala ang pagka-Diyos mo na naging tao siya. Pero, hindi niya ginamit. Hindi ba si Peter nung hinuhuli siya sa garden? Pinagtanggol siya ni Peter. Di ba nanagapa nga si Peter, natanggal niya tayo ng pero binabalik niya. Ano sabi ng Panginoon? Peter, kung gugustuhin ko, pwede ako tumawag at humingi ng tulong sa aking ama. Padala niya ako ng mga angel. Pero hindi. Why? Because the Lord Jesus Christ knows na kailangan niyang tapusin yung gawain na yun. Ang gawain ng kaligtasan. Na-imagine kung nagpatawag ng bilang Panginoon sa Kristo doon, sino maliligtas? Imagine. Alam na Panginoon sa Kristo yung dadaanan niya, dito mo papakita, exalt mo ang Panginoon sa Kristo. Exalt the Savior. This is what He did for you. Isang Diyos na nagkatawang tao, napako sa krus para sa iyo. Sino pa ba? Diba? Sino ba tayo? Diba may kanta na, Who am I?
Tama yung kanta na yun. Who am I? That the Lord of all the earth. Tandaan mo sa Hebrew, sinabi, Jesus Christ is present when God created the universe. Imagine the God who created the universe died on the cross for you. Sino ka ba? Imagine. Sa panahon nga natin ngayon, kahit ang magulang, ayaw magbulig ng kidney o ng ano para sa anak, di ba? Mahirap. Away pa kami sa pamilya. Pero ang Lord Jesus Christ, He gave everything. He gave up. Yung kanyang pagka-Diyos, sinupress niya. Tandaan nyo, God made water into wine. May kapangyarihan pa rin ang Panginoong Kristo. God walk on water. Jesus Christ walk on water. May kapangyarihan pa rin ang Panginoong Kristo. Hindi na wala ang pagka-Diyos niya na naging tao siya. Sinupress lang ang kapangyarihan. God or Jesus Christ can always defend Himself. Isang salita lang. That's how, ganyan ipipresent ang Panginoon sa Kristo. Tapos ito ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Binuhat niya ang krus na para sa iyo. Tinaglay niya yung mga latay sa kanyang katawan para sa iyo. At ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa iyo. At ito ang pinakamaganda, nabuhay siyang muli para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Boom! Nag-evangelize ka na. Right? Ano pa? Hindi ka pa humuhugot ng verse nun. Kwento pa lang yun. It is your experience. That is witnessing. Now, ano pa? You must show the sinner that salvation is by faith alone. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Nung sinabi ni James that show me thy faith without work and I will show you my faith with work. Faith without work is dead. Tinuturoan niya yung mga Jewish Christian man na mga tamad. Yung mga taong ayaw baguhin naman nilang ways. Tinuturuan ng Torah, that is not the way of salvation. Ang salvation is in John 3:16. God requires, or Jesus requires faith and faith alone. Ngayon tayo nang papasok yung word. Kapag yung salvation na natanggap mo, nagmamanifest na, lumalabas na sa'yo. So ang word, kailangan is preceded by salvation. Kailangan mauna mo na maligtas ka bago ka gumawa ng mabuti. Otherwise, yung ginagawa mong mabuti, wala pa rin kwenta sa Panginoon yan, because it is a byproduct of sin. Whereas kung ligtas ka na, ang ginagawa mong mabuti ay bibilang ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, sa word, di ba? Kahit yung tubig na dumaan, na ipinaglingkod mo sa isang manggagawa ng Panginoon, ang sabi ng Bible, tatanggap ka ng pabuya para dun sa manggagawa. Ay kung pastor yung binigyan mo ng tubig. Bili mo tubig pa lang, may karoon ka ng pastor sa langit. Bakit? Kasi ika-account ng Panginoon yun because it is a byproduct of salvation. Ligtas ka na kaya mo ginawa yun at alam mo kung bakit mo ginagawa. Right? So yan. Puntahan nyo na. Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved, not by works, unless anyone should boast. Kasi kung dahil sa ginawa nating mabuti, tandaan nyo, sa Bible merong may nasusulat. Ang sabi ng mga tao sa kanya, Panginoon, di ba nagpagaling kami sa iyong pangalan? Di ba tumulong kami, nagpakain kayo sa iyong pangalan? Nangaral kami sa iyong pangalan? Gumawa kami ng mabubuting bagay sa iyong pangalan? Sabi ng Panginoon, gumawa kayo sa akin. Hindi ko kayo nakakilala. Mapagawa ng katampalasanan. Pero tingnan mo yung nagsasalita doon. Sinisip siya sa sinasabi niya sa Panginoon. Pero they are doing it wrong. Mali. Bakit? Kasi yun ay byproduct ng sin nature. Actually, kaya sila tumutulong para sabihin lang for self-gain. Pero when you do it in faith, you do it for the glory of your God. The glory of Christ. At yun may bearing doon. Kaya masabi ng Bible, di ba? If anything is done against faith, it is for nothing. Kung isang bagay na ginagawa mo, yung mabubuting bagay na ginagawa mo, ay hindi dahil sa pananampalataya mo, walang silbi mo. Okay, ano ba? Sundan niyo lang yung mga verses na nandun, ha? Siguro sinusulat nyo. The main objective is witnessing. Di ba? Number 1, you show the person that he is a sinner. Number 2, you must show the sinner that there is a penalty for sin. You show the sinner that Jesus paid the penalty. Number 4, you must show the sinner that salvation is by faith alone. Ngayon, kung ang isang tao, nag-profess na siya, tumanggap na ako sa Panginoon, itama niyo lang. Kapatid, ang kaligtasan ay dahil sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na ginagawa mo. Diba? At sabihin mo sa kanya na yun ay byproduct, yung mabubuting bagay ay byproduct ng iyong kaligtasan. Number 5, you must show the sinner that they must receive Christ personally by faith. Bakit? Sa John 1:12, ano sinasabi? Sino nakakabisado ng John 1:12?
But as many as receive Him, gave me power to become the sons of God. Ano ibig sabihin? Ang salvation is personal. Hindi po, ang pananampalataya po, ang kaligtasan ay hindi po bitbitan. Kung nananampalataya yung asawa mo, ikaw hindi, ligtas ka na rin. No. Salvation is personal. I am so sorry kung ikaw inano ka sa sitwasyon na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon pero ang asawa mo, anak mo ay hindi. Why? Kasi dapat silang makakilala sa Panginoon personally. Hindi mo sila pwedeng bitbitin. Although, pwede mo silang persahin na pumasok sa church para matutunan nila, para magkaroon ng seed, ng word of God sa kanila. Pero that's all you can do. Hindi mo sila pwedeng i-convict, hindi mo sila pwedeng paniwalain, hindi mo sila pwedeng pilitin na sumampalataya because yun ay trabaho ng Holy Spirit. Ang taging trabaho mo lang bilang ama, bilang anak, bilang kapatid, bilang asawa, ay ipakilala sa kanila o marinig nila ang salita ng Panginoon at ipag-pray mo that the Holy Spirit moves in them. John 3:3. Kasi pag gumalaw na ang Holy Spirit, yung seed na nasa kanila, ipoprosper yun. Naalala niyo yung parable of the seed? Diba? Tinapon sa dawagan, sa batuhan, sa kalsada, at sa good soil. Kung ang puso ng mga mahal niya sa buhay is the good soil, papaprosper ng Holy Spirit yung word na nasa kanila. Yan ang kagandahan ng kaligtasan kasi hindi natin alam kung sino ang ililigtas ng Panginoon. Diba? Now, kailangan ipaunawa mo sa kanila that they must receive Jesus Christ personally by faith. Ang galing. Last na pala yun. So, ano ibig sabihin? Ito mga kapatid, when we evangelize, we exalt the Savior and show that men that they are sinners. Kasi doon lang mauunawaan ng tao kung ano yung ginawa ng Panginoong Kristo sa krus. Pero ako narinig dati, diba? Mataas na tao, abogado, naging leader ng isang bansa, ano sabi niya? Kung yung Diyos niya natako sa krus, ano klaseng Diyos yun? Imagine yun, abogado, mataas na opisyal ng gobyerno, pero hindi nangunawaan ang kalaliman ng ginawa sa kreasyon ng Panginoon. Why? Because the Holy Spirit is not working in them. Ang makakaunawa, sabi ko nga sa inyo, ang gospel na to, ang makakaunawa lamang kayong mga tao na pinatutungkulan nito. Kung ikaw, narinig mo to, sumampalataya ka sa Panginoon, para sa ito. It is a gospel for you. Yung kasama mo, hindi. It is not for him. It is not for him. It is not for her. It is not for them. It is for you. See? Gospel is a gospel only for those who are the recipient of the gospel. Ang ayuda ay ayuda para doon sa mga tatanggap ng ayuda. Diba? Pero doon sa mga hindi tatanggap ng ayuda, magagalit. Diba? Bakit? Hindi na kasama sa kaya tayo nagtatax, tapos sila lang mayroon. Actually, may disfavor ako dun sa ayuda na ganyan eh. Kasi, napansin nyo, yung mga tambay, parang in-encourage pa maging tambay. Tapos yung mga nagtatrabaho, naghihirap sa trabaho, di ba? Ayaw tulungan ng gobyerno, hindi. Ano ka naman yan? Sarili ko lang yun. So ano, may tanong? May sagot. Alam na. Kaya na mag-witness. Kaya na mag-evangelism. Ano kaya? Amen. Tayo po magsita yung lahat? Come on. Prayer.